Ang may bahay ni Senator Ronald De La Rosa, nagpapasaklolo na raw para humabigyan ng due process ang senador sa harap ko ng posibleng warrant of arrest na ilabas ng International Criminal Court. Yan po ibinunyag ni Senator Jaime Marcos. May update si Bombo JC Galvez. Nagpapasaklolo ang asawa ni Senador Ronald Bato De La Rosa na mabigyan ng due process ang senador sa harap ng posibilidad ng paglabas ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Senadora Jaime Marcos, takot na takot umano si Nancy De La Rosa, ang asawa ni Senador Bato, at umaasang mabibigyan ng karampatang hustisya ang mambabatas. Kinumpirma ni Marcos na wala siyang direktang komunikasyon kay De La Rosa at ang asawa lamang nito ang nagpaabot ng mensahe sa kanya. Hindi na rin umano inabala pa ni Marcos ang asawa ng senador para tanungin kung nasaan si Senador Bato dahil anya, hindi rin naman daw ito sasabihin at ayaw na rin daw niyang malaman. Gayunman, handa raw tulungan ni Marcos si Senador De La Rosa sa abot ng kanyang makakaya, hindi upang mailigtas kung talagang may sala, kundi upang matiyak na mabibigyan ito ng tamang proseso at hindi na maulit pa ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, panawagan ng senadora na ihintong pananakot at kung totoo raw na may waran ay ilabas ito at kung wala naman daw, mas mabuting manahimik na muna. Abalang-abala siyempre ang misis niya at sanay na sanay yan talagang asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot. At kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may justisya, may soberanya ng Pilipinas ang umiral sa lahat. Wala ako narinig kay Senator Bato, si Nancy De La Rosa na lang nagte-text Kasi hindi mo naman mabibintang yung tao, walang waran, puro haka-haka, puro chismis, puro balibalita, puro kopya-kopya. Tinatakot naman talaga siya. Ano ba naman yan? Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Hindi naman sasabihin at ayoko rin malaman. Si De La Rosa ay naharap sa mga kasong may kinalaman sa crimes against humanity dahil sa papinaginampanan niya noong panahon ng madugong kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang dating hepe ng Philippine National Police at tinuturing na pangunahing opisyal ni Duterte, si De La Rosa ang naglabas ng Command Memorandum Circular No. 16/2016 matapos niyang maupo bilang Philippine National Police Chief. Ang nasabing memorandum ang naging batayan ng Project Double Barrel na siyang nagpasimula ng kampanya laban sa illegal na droga ni Duterte, na kalaunan ay nakilala bilang Oplan Tokhang. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.